Dakila po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan po mula po sa Kristo. Maraming salamat po mula Panginoon sa pagkakataon po mula Panginoon muli kami pinagkatipon, pinagkaisa mula Panginoon sa lugar na ito sa iyong banal na gawain. Maraming salamat mula Panginoon sa lahat ng iyong mga anak na patuloy mong kinahabagahan mula Panginoon. Kami ay pinagkaisa mo mula Panginoon sa aming pagpupuri sa iyo, sa aming paglilingkod sa iyo mula Panginoon. Salamat ng marami mula Panginoon. At sa aming pong patuloy na pag-aaral sa iyong mga balasta mula Panginoon. Kung paano pinagpala simula sa aming pagpupuri sa bawat ito niyang balagawain. Narito ka na, mahal na Panginoon, ikaw ay aming kasama. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Sa aming pong pag-aaral ng iyong balas sa oras pang ito, samahan po kami, mahal na Panginoon. Mag-iyong maglingkod sa kanang akin. Wala pa kong kakayanan, mahal na Panginoon. Ikaw po maglagay ng iyong salita sa aking labi. Gawin mo ito, mahal na Panginoon, pagpapala sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Pagkibagsunod po bang unawa na lahat ng narito, sapagkat wala po kaming magagawa kung wala ka, mahal na Panginoon. Ikaw po ang siyang magpala, langisan mo ito, malapit yung kapangyarihan. Sa unang dalangin po ng aming beloved pastor, ano po ang gawa ng kaaway hadlang sa aming kalagitnaan sa oras pong ito, ay po sa masamang sinasaway, pinalalayas, tinataboy, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Tayo po mga kapatid, makaupo na sa ating mga upuan. Hallelujah. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba, tanging sa ating mahal na Panginoon po lamang, dubling paggalang po respeto, sa ating minamahal at ginagalang ng mga magulang natin sa ating mahal na Panginoon, ating beloved pastor, beloved assistant pastor, kailanman mga kapatid, hindi natin makakalimutan ang kailang mga pinagpalang mga aral at turo sa banal na iglesyang ito. Purihin po ang ating napakabait na Diyos. At magandang hapon po, ako pinagpapabot po ng magandang hapon sa mga beloved children, at family po natin beloved pastor. Praise the Lord, maging po sa mga manunugtog, mga awit, maging po sa naatasan po, na tagapangsiwa po sa mga lagawaing ito dito sa lugar na ito, maging po sa ating mga kapatiran, baguhan, datihan, sa satuya pong bisita, nakaibahan po ngunyan na hapon igdi, maray na hapon po sa kabos sa pangalan po ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Napakabuti po ng ating dakilang Diyos sapagkat tayo po ay pinagpala at isa po sa kinahabagan ng ating mahal na Panginoon na tayo po ay maging isang hirang pag-aari sarili ng ating mahal na Panginoon na tayo po ay tunay na pinagpala. Siya po ang nagsimula sa atin ng kaligtasan ito kung paano natin paglingkuran ang ating mahal na Panginoon na mayroon pong pananampalataya. Kung paano po paglingkuran ang ating mabait na Diyos, na tayo po ay maging kalugod-lugod sa paningin ng mahal na Panginoon, at kung paano tayo maglingkod sa ating napakabait na Diyos, na ito po ay kasama ang kabanalan, at tayo po ay tinuturuan na lumakad sa katotohanan. Amen po ba? Sabagat marami pong tao ngayon na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Sabi nila, sila ay naglilingkod din sa Diyos. Sila ay hindi nakakalimot sa Diyos. Subalit kung ating tingnan ang kailang katayuan na naglilingkod sa mahal na Panginoon Kristo, tunay na sabi nga ng ating napakinggan, nalilito tayo sapagkat hindi natin nakikita ang tunay na paglilingkod sa mahal na Diyos. Subalit dito po sa mahal na gawain ito, ang kapulihan ay sa ating dakilang Diyos lamang. Ang sabi sa Bala Kasulatan sa unang talata na ating babasahin sa 2:13 ng ikalawang Tesalonika. Dito po sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika, Kapitulo 2, versikulo 13. Ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon. Sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula sa ikaliligtas sa pagbabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ating palakpakan po ang ating napakabait na Diyos. Dahil po sa salita ng ating napakabait na Diyos, ang ating mahal na Kristo. Ang sabi ng mga kapatid, sa ating binabasa, ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo mga kapatid, na minamahal ng Panginoon sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos. Buhat ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Everybody say, praise the Lord. Lahat po tayo dapat magpasalamat sa ating mahal na Panginoon.
Dahil po tayo ay isa sa hinirang ng ating mahal na Panginoon. Buhat ng pasimula sa ikaliligtas. Kaya tayo po mga kapatid, ay mayroon pong panapanahon ng pagkatawag sa atin ng ating mahal na Panginoon. Panapanahon po yung ating paglilingkod sa ating mabait na Diyos kung paano tayo turuan na tayo po ay maging banal sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Tayo po ating pong nalaman na tayo po ay maglingkod sa ating napakabait na Diyos, walang iba sa Espiritu ng ating mahal na Panginoon. At tayo po dito tinuruan kung paano maglingkod sa mahal na Panginoon Kristo na may pananampalataya at katotohanan. Yung totoong paglilingkod sa mahal na Panginoon, na mayroon pong pananampalataya, yun po ang napakahalaga. Ang isang taong naglilingkod sa Diyos na mayroon pananampalataya. Ibalik si Amen. Marami po ngayon naglilingkod sa mahal na Panginoon na pagdating sa pananampalataya, walang alam. Pero pagdating sa banal na kasulatan, marunong sila. Kayang ikutin ang isip ng tao. Pero pagdating sa pananampalataya, walang nalalaman. Pagdating ng karamdaman, pag pumunta sa pastor, ang sasabihin ng pastor, pag may karamdaman ka, humanap ka ng dalubhasang manggagamot. Naku po iyo? Yun pa ang totoo, mga kapatid. Subalit dito sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade, mula ng pasimula, nang tayo po ay hinirang ng ating mahal na Panginoon, na tayo po ay maligtas sa banal na gawain ito, tayo po tinuruan na maglingkod sa ating mabait na Diyos. Dito po nagsimula na tayo po ay maglingkod sa mahal na Panginoon, kung paano maging banal, kung paano magsamba sa Espiritu, kung paano magkaroon ng pananampalataya sa katotohanan. Kaya yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi po suntok sa buwan, hindi po sa palaran. Amen po ba? Ito ay 100% na paglilingkod sa mahal na Panginoon, na kapag ito ay ating naunawaan, hindi masasayang ang iyong pabalik-balik sa paglilingkod, pagdalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Pahalagahan mo ang pagkahirang sa iyo ng mahal na Panginoon. Hindi, sabi-sabi ko ba kung basang-basang na paglilingkod? Everybody say amen. Hindi suntok sa buwan na paglilingkod. Kundi ito ay paglilingkod ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sapagkat ikaw na gumagawa, ikaw ang pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Hindi mauuwi sa wala yung pagkahirang sa iyo ng ating napakabait na Diyos. Mula nang ikaw ay tawagin ng mahal na Panginoon, kung kailan ka tinawag at doon ka nagpatuloy, yun ang simula na ikaw ay maligtas. At yun ang simula na ikaw ay magkaroon ng pananampalataya. At yun ang simula na ikaw ay maglingkod ng buong katotohanan sa ating mahal na Panginoon. Nasumpungan mo ang isang ginto na bagay. Ibig say amen. Na hindi mo kayang ipagpalit. Kahit anong bagay na mahalaga sa iyo, pwede mong ibinta sapagkat mayroon kang isang mahalagang bagay na dapat mong pahalagahan, walang iba. Yung nasumpungan mo na paglilingkod, pag-ibig galing sa ating napakabait na Diyos. Everybody say amen. Hindi mo kayang ipagpalit. Hallelujah. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Mapalad ang nakasumpong ng pagkatakot sa ating mahal na Panginoon. Ikaw mismo ang pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Kaya yung pong naturuan na lumakad sa katotohanan, lumakad sa pananampalataya, lumakad sa katwiran ng ating mahal na Panginoon. Sa mga patutuo pa lamang mga kapatid, diyan mo makikita kung nagkaroon ng bunga ang kailang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ang kapurihan sa ating dakilang Diyos lamang. Sabi nga ng teacher, kung gusto niyong masunod, kailangan mayroon kayong sariling paaralan. Grabe po yan mga kapatid. Sapagkat dito po tayo tinuruan sa mga Kristiyano na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi pwede makibagay sa galaw ng sanlibutan. Okay, nag-aaral tayo. Kailangan po natin yan. Pero po yung galaw ng sanlibutan, dito po tayo tinuruan kung paano tayo magpakabanal sa lahat ng paraan ng pamumuhay.
Sapagat hindi lahat ng tumatawag sa ating mahal na Panginoon ay pinakikinggan ng Diyos. Yaon lamang gumagawa ng kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Saan magiging epektibo ang salita ng Diyos kung wala pong tumatayo sa pananampalataya? Kahabagan ng ating mahal na Panginoon sa unat dalangin ng ating beloved and honorable pastor, ang balagawain ng Jesus Miracle Crusade, tumatayo, nabubuhay sa pananampalataya. Kaya ito po tayo ngayon dito mga kapatid. Ipinaglaban natin ang salita ng Diyos itinuro sa atin. Ito ang sasabing naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon sa buong katotohanan. Anong katotohanan mayroon tayo natanggap galing sa ating mabait na Diyos? Yung salita ng Diyos na itinuro sa atin, na iyon ang madadala sa atin sa piling ng ating mahal na Panginoon na kaligtasan, na ito ay kasama ang pananampalataya. Kapag walang pananampalataya, wala pong makakarating sa piling ng ating mahal na Panginoon. Sabi sa Banal na Kasulatan, pagdating kaya ng anak ng tao dito sa lupa, mayroon kayo siyang masusumpungan na pananampalataya. Yun ang hinahanap ng ating mahal na Panginoon. Hindi po yung marunong nagtapos ng Bible School. Ang hinahanap ng ating mahal na Panginoon, mayroon kaya siyang masusumpungan na pananampalataya sa lupa. Yun po ang kailangan ng ating napakabait na Diyos. Yun po ang ating natanggap galing sa ating beloved and honorable pastor. Salita ng Diyos na hindi salita ng karunungan ng tao, kundi ang salita ng Diyos ito ay kasama ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya ikaw at ako na narito, pinagaling ng mahal na Panginoon, binago ang iyong buhay, at ito tayo ngayon sumisigaw, buhay at makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kapatiran natin imposible sa kanyang pagkabuntis. Nanganak siya na hindi niya nalalaman sapagkat lahat ng ugat ng kanyang organs o lahat ng ugat ng katawan nagsiputukan na. Nanganak na hindi nalalaman, patay 6 hours na nasa morgue. Subalit anong ginawa ng kanyang makasama? Ang kanyang tatay lumapit, tumawag sa mahal na Panginoon. Ano ang kanyang ginawa? Dumaing, tumawag, nagsumamo sa ating dakilang Diyos. Nagkaroon ng pananampalataya. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, buhayin mo lang ang aking anak. Maglilingkod ako sa iyo. Everybody say, praise the Lord. Nasa morgue na 6 hours nang patay. Matigas na yan. Subalit, ang sabi ng ating mahal na kapatid, may gumising sa kanya. Ang sabi niya, bumangon ka dyan. Laking gulat ng morgue. Sapagkat yung kailang iimbalsamahin, biglang nabuhay sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Ano pong mayroon sa pananampalataya na itinuro sa atin? Yun po ay sa ikaliligtas. Sa pamamagitan po ng ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon Kristo, nakasama po yung pananampalataya at naglilingkod tayo na walang without any mental reservation, naglilingkod tayo sa katotohanan, tumutugon ang ating napakabait na Diyos. Hindi liko ang Diyos upang limutin niya ang kanyang mga pangako. Doon sa naglilingkod na may pananampalataya 100% sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng imposibleng bagay, ginagawang posible ng ating mahal na Panginoon. Nakagat muli ng alakdan? Hindi po yan basta-basta, sapagkat sabi niya, siya ay talagang nangisay. Ang sabi ng doktor, wala silang anti-venom na pwedeng isaksak yan. O bagaman nakakuha, pero patay na yung kailang i-inject yan. Yung kailang susuplayan ng anti-venom. Pero muling tumawag ang kanyang papa sa ating mahal na Panginoon. Muling nakiusap sa ating napakabait na Diyos. Nanikluhod na may pananampalataya. Muling nakiusap sa mahal na Panginoon, buhayin mo muli ang aking anak, magpapatuloy kami sa paglilingkod sa iyo. Sabi nung patay na anak, may naramdaman siyang may kumagat sa kanya na langgam. Napakinggan lang to, kanina lang mga kapatid. Pero ang sabi niya, nagising siya. Sa kagat ng langgam na yan, sa kanyang pagkagising, hinahanap ang langgam sapagkat pakiramdam niya, napakasakit ng kumagat sa kanya. Wala naman palang langgam. Nung dumating yung mag-i-inject ng anti-venom, nakita sa kanyang tagiliran na may butas pa na in-inject na mga kapatid.
May naunang nag-indik, hindi anti-venom. Pinakita ng mahal na Panginoon ang nag-indik sa kanya kapangyarihan ng gagaling sa ating napakabait na Diyos. Talo ang anti-venom ng isang mananampalataya na may pananampalataya na kasama ang pag-ibig, naglilingkod sa katotohanan. Talo ang anti-venom ng kapangyarihan na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Kapag tayo ay lumapit na may pananampalataya, yun ang kailangan ng mahal na Panginoon. Huwag kang magdalawang isip na ang Diyos na pinaglilingkuran walang magagawa. Panahon na tayo ay magising, mga kapatid. Everybody say amen. Panahon na po na tayo ay magising. Huwag patulog-tulog na Kristiyano. Sapagat ang labang ito, mga kapatid, hindi po ito laban. Ito ay laban ng kapangyarihan ng Diyos ng sanlibutan ito. Na ang kanya pong target ang mga Kristiyano na pinili ng ating mahal na Panginoon na nagpapakainit sa paglilingkod sa ating napakabait na Diyos. Yon ang target ng kalaban ng ating mahal na Panginoon. Yon ang target ng Diyos na sanlibutan ito. Linlangin ang kaisipan ng mga tunay na umiibig sa ating dakilang Diyos. Kaya tayo ay kinahabagan ng ating mahal na Panginoon. Magpatuloy po tayo. Panahon na po na tayo ay magising. Everybody say, praise the Lord. Sapat yung ating pong kalagayan, yung pagkahirang sa atin ng mahal na Panginoon, ito po ay hindi basta-basta. Kaya doon po sa aming mga baguhan na narito po ngayon, ngayon po magsisimula sa inyo ang sa ikaliligtas na magkaroon ng pananampalataya at maglingkod sa ating mahal na Panginoon sa Espiritu. Hindi po kung saan tayo dapat maglingkod, kundi ang ating paglingkuran walang iba sa Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Hindi po yan nakikita. Yun po yung ating naramdaman. Everybody say amen. Maglingkod na may pananampalataya, maglingkod sa Espiritu Santo ng ating napakabait na Diyos, at maglingkod na totoo. Maglingkod sa katotohanan. Yung hindi po, mga kapatid, bukang bibig na paglilingkod, kundi bukang bibig sa katotohanan. Everybody say amen. Sapagkat yung pagkahirang sa atin ng mahal na Panginoon, hindi po biro. Ang sabi sa Banal na Kasulatan, siya po ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy. Pakibasa yan, mga kapatid, sa talata, unang Pedro 2:24. Ang unang sulat ni Pedro, Kapitulo 2, versikulo 24, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay magbuhay tayo sa katuwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ating palakpakan ng ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Dahil sa mga sugat ng ating mahal na Panginoon, tayo pong lahat ay nagsigaling. Totoo ba, mga kapatid? Palakpakan natin ang ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Dahil sa pag-ibig ng ating mabait na Diyos, napako siya sa krus, sa ibabaw ng kahoy. Siya ang nagdala ng ating mga kasalanan. At dahil sa pagkapako niya sa krus, ito po tayo ngayon, nagsigaling. Tayo ay pinalaya sa paggawa ng kasalanan. Everybody say amen. Ating palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya kung ating pong tatanungin ang bawat buhay natin dito, anong kasalanan mayroon tayong ginagawa nung tayo ay wala pa sa gawain ng ating mahal na Panginoon? Kaya doon po sa aming mga baguhan na narito, ang inyo pong nasumpungan, hindi po disgrasya ang pagkapunta niyo rito. Ito po ay isang grasya, biyaya galing sa ating mahal na Panginoon. Dahil dito po magsisimula sa inyong buhay kung paano niyo po matanggap ang kaligtasan na pangako ng ating mahal na Panginoon. Kung paano po yung aming sinasabi, kung paano niyo po narinig yung mga nagpapatotoo na imposibleng mangyari, yun po ay mangyayari sa inyong buhay kung kayo po ay magpapatuloy. Isa rin po kayo sa sisigaw, tatayo sa banal na pulpitong ito, magsasabi kayo na ang sinasabi dito pala ay hindi biro, hindi ito sinungaling.
ito pala ay totoo, galing sa kapangyarihan, pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Dito magsisimula kung paano tayo lumakad sa katuwiran ng ating mahal na Panginoon. Maglingkod tayo sa ating mabait na Diyos na hindi ayon po sa ating katuwiran. Amen po ba? Marami po ngayon, maraming tao ngayon naglilingkod. Ayon po sa kailang kagustuhan. Pag gusto, okay lang. Pag ayaw, ayaw. Pero po, sa mga tunay na kinahabagan, hinirang ng ating mahal na Panginoon, dito po tayo tinuruan kung paano magsimula na maglingkod sa ating mahal na Panginoon na may pagpapabanal sa Espiritu, maglingkod sa Espiritu, maglingkod na may pananampalataya at maglingkod ng tapat, totoo sa ating mahal na Panginoon. Dito tayo tinuruan ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi mo sa Balakasulatan, ang paglilingkod sa ating napakabait na Diyos, ito po ay hiwalay sa gawaing sanlibutan, sapagkat ang nais niya, lahat ng mga hinirang ng ating mahal na Panginoon ay lumakad walang iba sa kabanalan. Everybody say amen? Kaya, tinuruan tayo manindigan sa pananampalataya. Kaya yung ating mga kapatid kanina sa kanyang patutuon nakiusap sa pamunuan ng eskwelahan na kung maaari huwag sumuot ng kasuotang pantalon ang kababaihan sapagkat pinanghawakan na tayo ay tinuruan ang babae sumuot ng nararapat na pambabae. Pinanindigan, in-apply mga kapatid. Yun ang kanyang katuwiran. Galing sa mahal na kasulatan na takot ang nangunguna, nagpapatupad sa eskwelahan na yan, nang hinanap sa article kung anong mayroon doon, nasumpungan niya na hindi pala pwedeng ipilit ang patakaran ng eskwelahan kung ayaw ng mag-aaral. May kalayaan tayo mga kapatid. Everybody say praise the Lord. May kalayaan tayo, lalong-lalo na kung ating i-apply ang pananampalataya, diyan natin makikita ang tugon at ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Yun po ang lumalakad na naturuan sa ikaliligtas na may pananampalataya at lumakad sa katotohanan. Everybody say amen? Hindi tayo madadivert ng anumang kaisipan ng sanlibutan. Kung hindi makapag-aral, dihuwag. Pero hindi ilulugod ang mahal na Panginoon. Ang anak ng Diyos hindi ilalagay sa hulihan, palaging ilalagay sa unahan. Sapagkat ang mundong ito ay pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Ang nais lang ng dyablo, linlangin ang mga Kristiyano. Ang kapangyarihan ng demonyo may hangganan. Pero ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, kailanman walang hangganan. Mananatili magpakailanman. Mananatili magpakailanman. Makikita natin ang prueba at ebidensya habang tayo ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kung ano ang sinimula sa atin ng mahal na Panginoon na magandang bagay, yun ay tatapusin ng mahal na Panginoon. Hanggang sa huling sandali, magkakaroon tayo ng mabuting kawakasan. Pag araw-araw, araw at gabi, binubulay-bulay natin ang salita ng mahal na Panginoon, dito tayo magkakaroon ng kaginhawahan. Everybody say, praise the Lord. Yun po ay hindi lamang salita. Yun ay nangyayari sa bawat buhay mananampalataya. Mayroon paninindigan. Kaya hanggang ngayon, umabot na po ng 35 years ang gawain dito sa barangay natin dahil sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Pinatunayan niya, kailanman hindi ko kayo pababayaan. Kailanman hindi ko kayo iiwanan. Sapagkat ang naglagay ng gawain ito, hindi tao. Ang naglagay nito, walang iba, ang Diyos na buhay na makapangyarihan. Everybody say, praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Kaya sabi sa banal na kasulatan, sa unang Pedro 1:15, ngunit yamang banal ang tumawag sa inyo, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Kaya dito po tayo tinuruan. Kung lalaki, magpakalalaki. Everybody say amen? Ang babae, magpakababae. Hirap po yan gawin kung wala po tayo
sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Subay kapag tayo po ay lumakad, nakasama ang ating napakabait na Diyos, lahat ng bagay na hindi natin magagawa natin sapagkat ang kikilos niyan sa ating buhay, hindi po tayo ang kikilos niyan, walang iba ang ating napakabait na Diyos na pinaglilingkuran. Mamamanga ka, magpatuloy ka. Dati hindi mo magawa na magpahaba ng buhok sapagkat mainit. Hindi mo kayang magsuot ng mahabang kasuotan sapagkat napakainit. Pero magpatuloy ka, mamamangha ka isang araw, ang kasuotan mo pala mahaba na rin. Yung buhok mo pala mahaba na. Nagpapatuloy ka na pala. Nalaman mo, 1 taon ka na pala. Yung karamdaman mo, hindi mo napansin, magaling ka na pala. Yung bisyo mo, nagpatuloy ka, wala na pala. Yung mga problema mo, nalutas na pala. Kung hiwalay ka sa asawa mo, maya-maya, nandiyan na yung asawa mo. Dahil sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, lahat ng imposibleng bagay gagawin posiblihin ng ating napakabait na Diyos. Pero may kondisyon, akong tumawag sa iyo ay banal. Magpakabanal ka naman sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ibalik say amen? Lahat ng imposibleng bagay gagawin posible sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Magugulat ka isang araw, dati mahina ka, ngayon malakas ka na, mayroon ka ng kapangyarihan na tanggap galing sa mahal na Panginoon. Kaya ikaw na mismo ang magsasabi, magpapatutuon na ako sapagkat ang aking buhay ay maganda na, pinagaling na ako, malakas na ako, payapa ng aking isipan. Yun ang matatanggap galing sa ating mahal na Panginoon. Pangako yan ng ating napakabait na Diyos kung tayo ay magpatuloy. Everybody say, praise the Lord. Kaya pa sabi mga kapatid sa Efeso 6:18. Dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso Kapitulo 6, versikulo 18. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at magpuyat sa buong katyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ating palakpakan ng ating napakabait na Diyos. Ano po ang sabi sa ating nabasa? Na magsipanalangin kayo. 6:18. Nang sabi ito mga kapatid, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon. Ibalik si amen. Buong panahon pag nag-uusapan dito mga kapatid, hindi part-time. Hindi lang kung kailan mo gusto. Ang nais ng ating mahal na Panginoon, magsipanalangin tayo. Ano ang pang ating ginagawa? Ang ating isip, konektado palagi sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba? May nakalagay sa Balang Kasulatan, hindi tayo pwedeng maglingkod sa lalawang Panginoon. Kaya bagaman tayo ay naghahanap buhay, bagaman tayo ay nag-uopisina, pero ang priority ng ating isip, matakot sa mahal na Panginoon. Ibalik say amen? Gawin ang nararapat sa paningin ng ating mabait na Diyos. Saka na lang yung mga bagay na para sa atin. Sapagkat ang nais dito, magsipanalangin tayo sa buong panahon. Yun mga kapatid, ang nais ng ating mahal na Panginoon. Hindi yung kailan lang nating gusto. Kasi busy ako. Kung busy po yung ating pag-uusapan, lahat po tayo busy. Sapagkat yun po ang target ng kalaban ng ating mahal na Panginoon. Ang tao ay maging busy sa pag-aaruga sa sanlibutan ito. Upang wag magkaroon ng panahon na paglingkuran ng buong puso, buong isip ang ating napakabait na Diyos. Kaya ang mahal na Panginoon, napakabuti. Binigyan tayo ng totoong pastor, nakakandili sa atin ng karunungan at unawa. Kaya ano po ang ginawa ng ating beloved pastor? Nag-ayuno, nanalangin, lumuhod araw at gabi. At ito po tayo, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Kinahabagan tayo ng ating dakilang Diyos. Hanggang ngayon tayo ay narito, nagpapasalamat. Pagdating ng Miyerkules, pagdating ng Biyernes, pagdating ng Linggo, nandito po tayo, kulang pa. Sapagat ang nais ng mahal na Panginoon, buong panahon, yun ay ating ilaan sa ating napakabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ano po ang nakadugtong niyan mga kapatid? Hallelujah. Buong panahon, at mangagpuyat sa buong katyagaan.
Saan po nagkakaroon ng paglilingkod sa mahal na Panginoon na magpuyat? Mag-ikot po tayo sa ibang kahit anong gawain. Mag-ikot po tayo kung mayroon pong gawain na nagpupuyat para magpuri sa mahal na Panginoon. Mag-ikot po tayo, wala po tayo makikita na inaabot ng umaga sa pagpupuri sa ating napakabait na Diyos. Tanging Jesus Miracle Crusade International Ministry lamang ang nakagagawa nito. Ang kapurihan sa ating dakilang Diyos lamang. Yung nais ng ating mahal na Panginoon, ating pong pinagsusumikapan sa unat dalangin, turo ng ating beloved and honorable pastor, yung pong gumagawa, yung pong gumawa, ay tunay na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. At tayo ay inabot, kinahabagan din ng ating napakabait na Diyos, na tayo din po ay tinuturuan. Everybody say amen? Everybody say praise the Lord? Nang sabi, magpuyat sa buong katiyagaan. Kaya yung nag-overnight sa gawain ng mahal na Panginoon, buong katiyagaan, grabe ang katuwaan ng ating mahal na Panginoon. At sa buong maghapon na ito, mga kapatid, mula umaga hanggang sa mga panahong ito, nandito pa tayo. Buong katiyagaan po yan. Diyan nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Sabaga ang tao ngayon, pag sinabi mong maglingkod sa mabait na Diyos, pag sinabing maghapon, ang sagot sa iyo, ay grabe ang sayang ng oras ko dyan. Akala ko ba naman, isang oras lang, okay na, sasama sana ako sa iyo. Marami pa akong in-invite nung ating 35 years church anniversary. Nung sabi ko, hiramin ko ang araw mo buong maghapon. Ay sabi niya sa akin, Brad, mahirap ko naman yatang tugunan yung invite mo sa amin. Kung isang oras lang siguro o 2 oras, okay pa. Pero yung buong maghapon, parang hindi naman magagawa. Ganun ang mga sagot, mga kapatid. At mayroon po akong nadala. Isinakay ko papunta rito. At maya-maya nagpaalam na. Ganun, mga kapatid, ang hindi hinirang ng ating mahal na Panginoon. Subalit tayo ay pinagpala sa lahat ng pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Sa libu-libong tao sa mundong ito, tayo po ay hinirang ng ating napakabait na Diyos. Tinuruan kung paano tayo magsimula na maglingkod sa mahal na Panginoon upang tayo ay maligtas sa paggawa ng kasalanan, maligtas papunta sa kapahamakan. At dito tayo tinuruan kung paano magpakabanal na maglingkod sa mahal na Panginoon. Dito tayo tinuruan maglingkod sa Espiritu Santo ng ating napakabait na Diyos na dati ang alam natin manguros. Hindi natin alam kung sino yung pinapangurusan natin. Ang alam natin, pag tumawag ka sa Diyos, hindi mo alam kung sino ang Diyos ang tatawagan mo. Pero po dito, nalaman natin kung sino ang dapat nating paglingkuran. Walang iba, ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon Kristo na siya ang ating dapat paglingkuran, walang iba. Iba rin say, praise the Lord. Kapag tayo ay naglingkod sa mahal na Panginoon Kristo na may pananampalataya, dito natin mapatutunayan ang katotohanan ng ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan. Sapagat maging totoo ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Kaya tayo may pinagpala sa lahat ng pinagpala. Hanggang ngayon, hindi pa konti ang bilang natin, ang kapurihan sa ating dakilang Diyos lamang. Panghawakan nawa tayong lahat ng ating napakabait na Diyos. Bago maging uli ang lahat, tayo po ay dapat magsigising sa ating pagkakatulog. Amen po ba? Maganda po yung palaging gising. Sapagat yung pong gising naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi mo na yan po kayang, hindi mo na pwedeng paalalahanan pa. Sapagkat nagkukusa na po diyan na gumawa sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Gising na po yan na siya ay tunay pag-aari sarili ng ating mahal na Panginoon. Alam niya ang kanyang ginagawa sa paglilingkod sa ating napakabait na Diyos. Hindi mo na yan makita na nanglulupaypay. Kung siya may nanglulupaypay, hindi niya ipinapakita sa mga kapatiran. Ipinapakita niya yan sa ating mahal na Panginoon na wala tayong magagawa kung wala ang ating napakabait na Diyos.
ang kalakasan natin ay nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Miyerkules, mga kapatid, naasin ako ng pili. Kung ako ang tatanungin, hindi ko kaya. Sapagkat grabe yung talagang para pong may nakaakbay sa akin na isang bagay. Pero po ako ay lumakad, tumugon, pinalakas ako ng mahal na Panginoon. Salamat sa ating mabait na Diyos. Pagdating ng Wibis, hindi na makabangon. Pagdating ng Biyernes, may gawain, bagsak si brother. Subalit kaninang umaga, sabi ko malakas na ako. Walang gamot. Sabi ng aking beloved, pagising ko sa umaga, grabe, talagang hindi pa tuwid yung aking paglalakad. Sabi niya sa akin, tumalon ka 3 beses, sabay, hallelujah, praise the Lord. Everybody say amen. Maganda yung ang kasama mo ay may pananampalataya. Kasi kung ang kasama mo walang pananampalataya, yung patay ng 6 na oras sa morgue, baka sabihin pa ng tatay, baakin mo na yan. Imbalsan mo, baka bumuho na yan. 6 ng oras patay. Ano ang ginawa ng tatay? Nanalangin, nagsumamo, may pananampalataya. Gumising ang patay sa pangalan ng ating napakabait na Diyos. Sa una't dalangin ng ating beloved pastor. 2 beses kada kong gising umaga, Sabado, Linggo, sabi ng aking beloved, tumalon ka muli. 3 beses, hallelujah, praise the Lord. Hindi ko pa naman kaya. Pabiro yung aking talon, nakatalon ako mga kapatid. Ngayon, malakas na ako. Ang kapulihan sa ating dakilang Diyos lang. Walang biogesic, walang aspilet, walang medical, walang kortal, walang konstan. Mayroon pananampalataya. Tinuro sa atin ng ating beloved and honorable pastor ang naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang sabi sa Banal na Kasulatan, ang lumalapit sa Diyos ay sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa kanya'y lumalapit. Ibalik say amen. Yamang tayo po ay nandito na. Nakalapit na sa ating mahal na Panginoon. Huwag po nating hayaan na maagaw sa atin isip, puso ang pananampalataya. Sapagkat yun po ang magdadala sa atin sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kapag hindi po naalis sa atin ang pananampalataya, magiging po tayong matagumpay na Kristiyano. Everybody say, praise the Lord. Habang darating ang church anniversary, palagi kang presente, malakas ka, aabutin ka ng senior citizen, lumagpas pa ang naghihintay sa magbabalik ng ating mahal na Panginoon, magkakaroon po ng panibagong lakas. Amen po ba? Pero may kondisyon, kung huwag kang umatras, huwag kang humiwalay, huwag kang umurong. Pag umurong ka, delikado. Baka hindi ka makaabot ng senior citizen. Everybody say amen. Ang nais ng mahal na Panginoon na iniligtas niya, hinirang niya, tinuruan kung paano magsimula sa ikaliligtas, tinuruan kung paano magsimula sa pagpapakabanal, kung tinuruan kung paano maglingkod sa Espiritu, tinuruan kung paano manampalataya, tinuruan kung paano maglingkod sa katotohanan, gawin po natin yan. Sons of God, march forward. Magkakaroon ka ng mabuting kawakasan. Dito pa lamang sa lupa, langit na ang iyong pakiramdam. Everybody say amen? Yun po ang salita ng Diyos ay tininim sa atin. Kaya yamang banal ang tumawag sa atin. Magpakamanal tayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Dahil mayroon pong karangalan na matatanggap ang bawat isa sa atin. Hindi po natin pwede ikahiya ang salita ng Diyos ay tinuro sa atin. Ano ba, lagpas na ba tayo sa oras? Hain ang orasan ta. O alas 3:10 na. Lagpas na siguro ako mga tugang. Pirapasan ang bersikulo. Pero masunod po kita sa tamang oras. Ano, to be continue? O itutuloy?
Sa oras po tayo mga kapatid, nasunod. Ano mga Bible reader, ano? Dakul pa, ano? Makiulay kita na, tapuson ta sa Miyerkules. Makiulay. Glory to me. Dahil pwede. Sa kalooban lamang ng ating mahal na Panginoon. Doon po tayo. Gawin po ang pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Pagpalain tayong lahat, mga kapatid, ng ating mabait na Diyos. Bumalik po tayo, mga kapatid, Miyerkules. Kung kalooban ng mahal na Panginoon, itutuloy po natin yung kung ako ang ma-assign. Kung kalooban, pagpapalain po tayo ng ating mahal na Panginoon. Sino man po ang dumating, bata o matanda, ang dala at salita ng ating mabait na Diyos, pakinggan po natin, sapagkat yan po tayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Ang lahat po ng pagpupuri, pasalamat, ay tanging sa ating napakabait na Diyos lamang. Marami po sana ito mga kapatid, mayroon po tayo mga 6 pambersikulo ito. May tayo po ay susunod po sa tamang oras. Inabot na tayo mga kapatid, tayo pa umawit na sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat ng marami sa ating mahal na Panginoon. Ang kapurihan na sa talikay Diyos lamang. Pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. O Kristo. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang lagi kong tinatawag. Amen. Gabay sa bawat pangarap, lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay kong kaibigan. Hallelujah. Ginto ang puso't kalooban, ngunit hindi lahat ay may alam. Kristo ang iyong pangalan. O Kristo, O Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala ka? Kapag nakaduman ang dusa't pambahan, tinatawagan ka, sana'y maawa ka. O Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y Gulong-gulong. Ano dapat gawin? Kami tulungan mo, O Kristo. Hallelujah. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang lagi tinatawag. Gabay sa bawat pangarap, lakas ng bawat pagsisikap.
Kristo ang puso kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. O Kristo, O Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadaman ang dusa, pangamba, hallelujah, tinatawagan ka, sana'y maawa ka. O Kristo, O Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo? Hallelujah. Bakit ba ang mundo ay gulong-gulong? Ano dapat gawin? Kami tulungan mo, O Kristo. Anong dapat gawin? Kami tulungan mo, O Kristo. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ibo sa awitin, ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang lagi kong tinatawag. Ang sabi sa mga kasulatan, yung sumisigaw sa ating mahal na Panginoon araw at gabi, pinagkikinggan ng ating mahal na Panginoon. Igaganti ng Diyos ang sumisigaw sa Kanya araw at gabi. Igaganti ng ating mahal na Panginoon ang sumisigaw sa Kanya araw at gabi. Sabi sa mahal na kasulatan, bulay-bulayin mo araw at gabi ang salita ng Diyos, magkakaroon ka ng mabuting kawakasan. Magkakaroon ka ng kaginhawahan sa bawat pangarap. Kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Ano man ang ating harapin, pagsubok, palagi po tayong tagumpay. Kapag ginto sa ating puso't kalooban ng Diyos ang ating kasama, tayo po ay magiging matagumpay na Kristiyano. Kaya huwag po nating hayaan na maagaw sa atin ang itinanim sa atin na pananampalataya ng ating beloved pastor. Ito po ang magdadala sa atin sa piling ng ating mahal na Panginoon. Magkakaroon po tayo ng mabuting kawakasan. Kaya sa mga kabataan na narito, kayo po ay nasa maurang edad. Kung paano niyo po napakinggan yung patutuo ng ating mahal na kapatid, walang magulang, lumaki ng walang magulang. Naranasan niya ang buhay, pakikipagsapalaran sa sanlibutan na walang nag-aaruga. Nalihis ng landas, napasok sa mga fraternity, napasok maging kasambahay, naranasan ang mga bagay na hindi dapat mangyari sa isang babae. Subalit, bangaman siya ay wala pa sa gawaing ito, pero iningatan na siya ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat may plano pala sa Kanya ang ating napakabait na Diyos, na siya pala ay isang hihirangin, na siya ay maging Kristiyano. Tinuruan ko paano maging simula, na siya ay maging iligtas ng mabait na Diyos. Tinuruan ko paano magpakabanal. Tinuruan ko paano maglingkod sa Espiritu Santo ng ating mabait na Diyos. Tinuruan ko paano maglingkod sa mahal na Diyos na may pananampalataya, at kung paano maglingkod ng totoo sa ating mahal na Panginoon Jesucristo. Kaya sa panahong ito, kung paano natanggap ang tagumpay ng ating mahal na kapatid, yun din po ay inyong matatanggap. Lalong-lalo na kung kayo ay magpatuloy
ang direksyon ng inyong buhay hindi mapapahamak, magkakaroon ng magandang kinabukasan. Ang tagumpay ay makakamtan ninyo sapagkat ang Diyos na makapangyarihan ang siyang tutulong sa inyo, gagabay sa inyo. Sa inyong paglakad, bawat hakbang ng iyong paa, may kasamang kapangyarihan ng gagaling sa ating Diyos na buhay. Yun ang Diyos na aming pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade. Magkakaroon lamang ng katugunan sa inyong buhay kung ating maisagawa ang 4 na reglamento ng kaligtasan upang matamo ng tao ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Simple lamang, unang-una, pananampalataya. Magkaroon kayo ng pananampalataya na mayroon lamang isang Diyos, walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi sa pangalan ni Jesus lamang. Huwag tayong maniwala kung kani-kaninong tumawag. Wala po tayong dapat ibang tawagan, kundi isa lamang ang ating mahal na Panginoong Hesukristo lamang. Magkaroon po tayo ng pananampalataya. Una po yan. At ang pangalawa, yung pagsisisi, sapagat lahat po tayo ay makasalanan. Ang sabi sa walang kasalanan, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat nakasalanan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa pamamagitan po ng ating pagsisisi, yan tayo mapapatawad ng mahal na Panginoon. At ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, sa ikapagpapatawad ng ating makasalanan, bilang paghugas ng ating makasalanan, ilubog tayo sa tubig. At pag-ahon natin, diyan tayo ay nilinis na ng mahal na Panginoon. Ilulubog tayo sa tubig, ang inyong makasuotan hindi mababasa, papalitan yan. Kaya uuwi kayo na hindi basa. At kayo pinabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, yun ang pangatlo. At ang pang-apat ay ang bautismo ng Banal na Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Matatanggap niyo po yan, yung bautismo ng Espiritu Santo, sa patuloy niyo pong pagdalo, yan niyo maranasan ang bautismo ng Banal na Espiritu ng ating napakabait na Diyos. At yan magsisimula na kayo ay maglingkod na magpapakabanal. Maglingkod sa Espiritu Santo. At yan maglilingkod kayo na magkakaroon kayo ng pananampalataya. At yan maging totoo ang ating mahal na Panginoon. Kaya, ang tatlo po, tayo po ang gagawa. Simple lamang, itaas inyong kamay, pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. Ipikit niyo po ang inyong mga mata at sumunod kayo sa aking panalangin pagtanggap. Huwag kayong mahiya, mga kapatid. Sumunod po kayo, mahal na Panginoon. Maraming salamat po sa oras pong ito. Kayo po ay nakarating sa iyong mahal na gawain sa lugar na ito. Mahal na Panginoon, maraming salamat po. Kami ay iyong kinahabagan. At sa oras pong ito, ikaw ay aming tinatanggap. Bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aming buhay. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas. At tulungan mo po ako, mahal na Panginoon. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, diyan sa kalangitan. At tulungan mo po ako, mahal na Panginoon, na iligtas mo rin ang aking mga mahal sa buhay. At kami po ay nangangako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik na kami po ay maglilingkod sa iyo. Maraming salamat, mahal na Panginoon, na ikaw ay aming tinanggap sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Kami na lamang po ang manalangin para sa inyong pagtanggap. Mahal na Panginoon, maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa oras pong ito, sa lahat ng iyong mga kinahabagan ng mga anak mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo rin sila, mahal na Panginoon, patawarin mo sila, malapis kanilang mga pagkukulang, mga pagkakamali, mahal na Panginoon, linisin mo ang kanilang mga puso't isipan, mahal na Panginoon, at hindi ito, mahal na Panginoon, ang huli bago itong simula ng kailang paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Tulungan mo rin sila, mahal na Panginoon, halipanghawakan mo, mahal na Panginoon, na sila ay makapagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. So nadalangin po ng aming beloved pastor, kayo po ay nagpapasalamat sa iyo, mahal na Panginoon, sa mga tumanggap nito sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, ang tatlo po ay nagawa niyo na. Ang dalawa nagawa niyo na. Ang pangatlo po, pagsumikapan niyong gawin.
Ang bautismo sa tubig walang bayad. Ang inyong kasuotan hindi mababasa. Uuwi po kayo, yun ay hindi basa. Tuyo po yan mga kapatid. Kaya huwag po kayong umuwi na hindi kayo magpabautismo. Pag nagpabautismo po kayo ngayon, yan yung maranasan ang sinasabi namin kung gaano katotoo. Yan magsisimula ang inyong buhay kung paano kikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa inyong buhay. Ngayon pa lang, sasabihin mo na, totoo pala ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade. Ikaw mismo ang babanggit yan, hindi na kami. Kaya huwag niyo pong sayangin ang pagkakataong ito, hindi bukas ang kaligtasan. Now is the day of salvation. God bless you mga kapatid. Hallelujah. Tayo po ay manalangin sa ating mga pangangailangan. Hallelujah. Manalangin po tayo sa ating mga pangangailangan. So dalangin po natin beloved pastor. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Kung yung nais pong lumuhod. Hallelujah. Itaas ang kamay. Magsumamo sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Dakila po namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po, mahal na Panginoon. Hallelujah. Narito po, mahal na Panginoon, yung mga anak, malapit sa lugar na ito. Hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa patuloy yung panghawak sa bawat isa sa amin, malapit sa lugar na ito, simbal na gawain. Hallelujah. Dalangin po namin sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Panghawakan mo kaming lahat. Madatan mo kaming lahat, mahal na Panginoon, na may kainitan naglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Lahat ng mga pagsubok na aming inaarap, malapay yung tulungan mo kami na yun aming mapagtagumpayan. Lahat ng mga problema, mga pagsubok, malapay yung tulungan mo kami. Na kami malapay na ay makalagpas dyan, malapay Panginoon. Dahil sa iyong kahabagan, malapay Panginoon. Tulungan mo kami sa aming pakikipagbaka, malapay Panginoon. Sa aming makisipan, malapay Panginoon. Hallelujah. Na ito ay palaging lumakad sa iyong kalooban. Makalakad sa iyong katuwiran. Makalakad na may pagkatakot, mahal na Panginoon. Makalakad na may pananampalataya, mahal na Panginoon. Sapagat sa ganang amin, wala po kaming kakayanan, kundi ang kaya namin ay umasa at nagtiwala lamang sa iyo, mahal na Panginoon. Panghawakan mo kaming lahat, mahal na Panginoon, sa aming paghahanap buhay. Sa sanlibutan ito, tulungan mo kami. Sa aming pagsasalita, sa aming pagkilos, mahal na Panginoon, tulungan mo kami na kami ay mayroon takot sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Sa lahat ng oras, sa lahat ng paraan ng aming pamumuhay, mahal na Panginoon, kahabagan mo kami, tulungan mo kami, mahal na Panginoon, pawiin mo sa aming isipan ang mga pagdadalawang isip, walang pananampalataya, mahal na Panginoon, tulungan mo kami na manatili kami sa pagtitiwala sa iyo. Sa una't panalangin po ng aming beloved pastor, ang lahat ng ito ay aming pinaabot sa iyo, mahal na Panginoon, maging special po namin panalangin sa iyo. Mga beloved children, mahal na Panginoon, mga manggagawa, patuloy yung panghawakan, mahal na Panginoon, mapangalagaan, ang iyong malawakang gawain, mahal na Panginoon, sa mundong ito, mahal na Panginoon, sapagat wala kaming magagawa, mahal na Panginoon, hallelujah. Tulungan mong lahat, mahal na Panginoon, hallelujah, ginagamit mo simbal na gawain, manatili sa paglilingkod sa iyo, pagpapakainit, mahal na Panginoon, hallelujah. Makalakad sa iyong kalooban, mahal pagpapagumbawa, paglingkod na may kausayan, pagkatakot, pag-ibig na nagaling sa iyo, mahal na Panginoon. Pangawakan mo kaming lahat, mahal na Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Purihin ka, mahal na Panginoon, hallelujah, ating pusawayin lahat ng gawa ng kaaway, lahat ng sagabal sa ating isipan, hallelujah, palayasin natin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, sa oras pong ito natin po kayong mga anak, patuloy po tumitiwala sa iyo, anumang karamdaman, anumang problema, dumarapo sa aming kabuhay, mahal na Panginoon, sa natalangin ng pastor, di mo inyong hallelujah, sakit, hallelujah, lagnat, trangkaso, ubo, lahat ng karamdaman, TB, diabetes, high blood, sakit sa puso, pagkabingi, pagkabulag, rheuma arthritis, cast out, be healed in the name of Jesus. Cast out, pagmumura, walang pananampalataya, paglalasing, pagsisinungaling, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ospital mga kapatid, tayo pa tumalon, 3 beses, hallelujah, praise the Lord. Walang halong biro mga kapatid. Sabay-sabay, 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Tunay po na napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay patuloy pinalakas ng ating napakabait na Diyos. Kaya pagsigaw po mga kapatid ng 3 hallelujah, praise the Lord. Itudo mo na kung anong lakas mayroon ka. Sapagat diyan mo maranasan palagi
yung kalakasan galing sa ating mahal na Panginoon. Ating palakpakan po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. At lahat po ng pagpupuri, pasasalamat, tanging sa ating napakabait na Diyos lamang.